have to walk in Him. And siya built up, rooted, established in the faith, no? For every good works. So, ang pulong Ginoo, kining atong mensahe karon para ni sa mga anak sa Dios, para ni sa mga Kristohanon, o kumuni nga atong kanunay madunggan, para atong pangayoon sa Ginoo, nga karong hapon na adunay pinasahi, no, nga mga pinadayag. So, ako ning buakon sa duha ka parte, sa verse 1 na diha, the vine and the gardener. Sa verse 5, the vine and the branches. So para diha masabtan nato sa katuyuan, no, sa pulong sa Ginoo, no. So ingon diri, ingon si Jesus, I am the true vine and my Father is the husbandman. So una nga punto, ingon siya daw ang punuan o ang iyang amahan mao ang gardener, mag-uuma. So naay hulagway karon kung unsa ang punuan ug unsa ang mag-uuma. So para atong masabtan na may punuan des inyong atubangan doon sa pultahan, no, ato nang hulagwayon nga mauna ang giingon ni Jesus. Bot pasabot adunay relationship ang punuan o ang mag-uuma o ang nagtanom ni ini. Okay? Ingon si Jesus, ako ang punuan. Kanya iyang amahan, Dios amahan, mao ang mag-uuma. Therefore, adunay gitawag nga relationship. So, nagpasabot dire na kung unsay buhaton sa mag-uuma sa tanom, makabalibad ba ang tanom? Dili. Tama ba? No? So ang adunay katungod ang mag-uuma. No? Tungod kay ang tanom gaagad ra sa nagtanom o sa mag-uuma. So unsay buhaton daw sa usa ka gardener? Ningon si Jesus, every branch in me that bear not fruit, He will take away. No? And every branch that bear fruit, He purges it, that it may bring forth more fruit. So ang trabaho sa usa ka mag-uuma, ang punuan daw nga adunay mga sanga, no, katong wala na mamunga, putlo niya. So gusto giday sa Dios nga ang matag sanga mapuslan o putlon kung dili na mamunga. O gingon siya, katong mamunga pa, He purges it, or another term ani, pruning. So nang pruning. Kung farmer mo, ako di man ko farmer, pero makita na ko nis mga farmer. No, kaya ang akong misis, inyong nanay na may farm. So dito ang mga punuan nga murag sobra rag dahon, iyan ang limpyuhan, putlan ang mga sobra-sobra kay usahay daghag dahon walay bunga, no? So kung mamunga pa ka, limpyuhan ka, no? Tanggalan ka sa mga dahon nga sobra-sobra aron pa daw makapamunga kag maayo. So unsay pasabot sa Kristohanong kinabuhi, naagyod ang pruning kung gusto kag mamunga pagdaghan. Amen? So ayaw ka sakit kung pruningan ka sa Dios. Ayaw ka sakit kung may mga parts sa imong kinabuhi nga tanggalon sa Dios. Nga naman, tanggalon na niya para mudaghan pa imong bunga. So when you pray for more fruit, there will be more pruning. Ha? Kung nag-ampo kag daghang bunga, daghan pod og pruning mahitabo. Ayan kanara bang pruning, tigbason man gyud ng mga sanga-sanga nga sobra, inigtigbas nimo muduga gyud. Inana pod atong kinabuhi, usahay paglimpyuhan tas Ginoo kay andamon ta niya aron makapamunga, mudugo, muduga, motulo ang luha. O, di ba? So dili tanang kasakit pagsulay. Sometimes ang mga kasakit
pruning, preparation for more fruit. Nasabtan ba ko mga igsoon? No? So, tuguti ang Ginoo nga mag-pruning sa imong kinabuhi. Kay sometimes, we are too much, no? Sobra na ang dekorasyon. No? Oh. So, ang gusto makita sa Ginoo nimo ang imong bunga. Nakakita ko kahoy nga di siya mamunga kung nay dahon. Kanang sinigwilas. Mahurot na gali ang dahon, ang mupuli bunga na. Oh. So the verse 3, ang buot pasabot nga i-pruning ka, gisanctify ka. Gilimpyuhan ka, kay ang tao nga di malimpyuhan sa Ginoo, di makapamunga. Amen? Ano man? Ningon diha sa Titus chapter 3 verse 5, you are regenerated, you are washed, you are renewed through the Holy Spirit. Muna pagpruningan ka, tugutan sa Ginoo nga ang Holy Spirit mulihok sa imong kinabuhi, kay mao ni permi maghinay-hinay og tanggal sa imong kinabuhi. Verse 3, ingon diha, ye are clean through the word which I have spoken unto you. Nangalimpyo mo pinaagi sa pulong nga akong gisulti kaninyo, maingon si Jesus. So walay laing cleansing sa atong kinabuhi, kinirag yung pulong sa kinabuhi. If you want more cleansing, you have to have more words of God. Ha? O, basa permig pulong kay diha kahugasan. Kay ingon siya, you are cleansed by the word that I have spoken unto you. Malimpyo ta pinaagi sa pulong nga gisulti ni Kristo diri kanato. Una kita pong mga pastor, kung gusto nato malimpyuhan atong mga katawhan, gamitig pulong. Ayaw gamitig singka. So ingon siya, cleansed by the word. Because unsa maning word? Mao ni ang giingon ni Timothy, ni Pablo ngadto kang Timothy, for correction, for training in righteousness, for rebuke, and for encouragement. No, pero niingon sa previous that the word of God is written by inspiration. Therefore, kung nai-rebuke, nai-inspiration. Kung nai-reprove, nai-inspiration. Nai-training, nai-inspiration. No, kung nai-encouragement, nai-inspiration. Kung nakanindot, pagpulong imong gamiton sa paglimpyo sa tao, ma-inspired ang tao. Pero ato-ato lang pulong, mo expired. Ano sa'yo, mawala. Ingon sa verse 4, abide in me. Ingon si Jesus. Pabilin kamo kanako. And I in you, ako magpabilin kaninyo. Oh. Buhat pasabot another principle, wa kitay laing mahimo, magpabilin ra ka ni Kristo. You want to bear fruit? Ang kanang sanga, kung nakakita mo bunga, di na iyang bunga. Kanang bunga na gikan nas punuan. Ngano makaingon man ta nga ang punuan may namunga. Tungod kay ang punuan maoy nay gamot dito sa yuta nga misupsop sa mga minerals ug iyang gisuyop sa iyang lawas, pagkahuman nagbunga siya, ni gawas sa sanga, mao nang usay makaingon ta nga ang sanga may namunga. Mao nang ningos Jesus, pabilin mo kanako. Kay magpabilin ko kaninyo ug ang sanga dili siya makapamunga sa iyang kaugalingon kung dili siya magpabilin sa punuan. Sa kita mga Christian, we are too much conscious how to bear fruit. Sa una ko ni pagbunga, unsa kadaghan, unsa kanindot. Ang imo lang buhaton, pabilin sa punuan. Kay mamungar lagi ka. Ayaw ka pressure. Ayaw ka stress. Usay, gusto na dayon ta, mubunga. Oh. Ang imo lang tama gyud ang tema, unsa to, deeply connected with Christ. Kay kung connected ka ni Kristo, sama sa sanga connected sa punuan, mamunga ra gyud na. Amen? So ayaw pugsa, kay kung imo ra po nang himo-himo og di na gikas punuan,
dili na mahinog, matagak ra na. Di po na mula hutay, malata ra na diha. Pero kung kanang imong bunga, tungod kay nakakunik ka sa punuan nga mo's Kristo, o panahon na gyud nga bungahan ka sa punuan, aron makagunit ang sangag bunga, kanang bungaha, mulangtad hangtod sa kahanturan. Amen? So mao to ang unang portion. The relationship of the vine and the gardener, no? Oh, nga ang nalubat na. Ang una nga portion nga atong nasabtan ang punuan o ang mag-uuma. Karon ang ikaduha nga portion or last portion ang punuan o ang mga sanga. Sa verse 5 ingon si Jesus, ako ang punuan, kamo ang mga sanga. O ingon siya, kamo nga magpabilin diri kanako ug ako magpabilin kaninyo. Samara nga kamo mamunga og daghan, kay kung wala ako, wala kaboy mahimo. Buot pasabot igsoon, glory to God. Mao ni ang naghulagway. Mao ni naghulagway sa tema nga always connected with the Lord. Oh. Netong bantayan ha. Kaya basig na connect na taslain sa Ginoo, nawala na. Especially mga pastor, busy na kayo. Grabing connection sa ministry, connection dito, connection dire. Bisan asa connected. Pero pag abot sa Ginoo, disconnected na. Kinahanglan deeply connected with Christ. Amen. Nga naman, kay naay relationship ang punuan o ang sanga. Mo na i-explain karon sa atong bersikulo. Kay niingon siya na kung di tungod kanako ingon si Kristo, di mo kapamunga. Sa ato pa kanilang ministry kay bunga man di day ni ato. Amen. Oh, do di ayo ka stress sa ministry kay di man ni imo. Anong ma-stress man gyud? Anong makahilak man usahay? Nya makaingon dahil ni Thanksgiving, salamat sa daghang pagsulay. Anong ma-stress man? No, nga di man ni ato. Ingon mas Jesus, gawas kanako, wala mo'y mahimo. Karon kay naaman di ay mo'y nahimo, naa di ay si Jesus. Amen? Oh, ini man tapad, relax lang. Hallelujah. No? Oh, niya atong ipadayon. Ingon siya dire, mamunga pagyud kag daghan kung magpabilin ka kanako. So ayaw ka kontento anang gamay, pero ayaw po pagdali. Kay ingon si Jesus, mamunga pagkagdaghan, pero mag-agad ka sa punuan. Kani bitaw sa fellowship no, kung gamay mingaw. No? Pero kani ba yung tabi bisa gamay ra? Bibo. Bawat pasabot sa fellowship, dili mo gamay, di mo daghan, why problema, basta si Jesus ang kauban. Amen? Kung maura ng bungaha ang pagunitan, atiman na. Amen? Higugmaa. Hallelujah. Kaya ingon si Jesus, basta magpabilin lang mo nako, ang bunga mo daghan yun. Amen? Oh, praise God. So, forward ta. Sa verse 6. Okay ra. Ako ra na i-plaster kong kamot. Verse 6. Ingon siya, if any man abide not in me, he is cast forth as a branch. Oh. Katuday mo disconnect kang Jesus, sama daw sa sanga, ilabay. And is withered. Unsa malaya. And men gather them, tapukon sila, and cast them into the fire, and they are burned. Nani gamay spiritual insights diri. Kanang ma-burn out ka sa ministry o pagpangalagad sa Ginoo, sign na nga na-disconnect ka sa Ginoo. Nga naman, kaya niingon diri, ma-burn ang katong disconnected.
So pag kuha nagali ka, burnout nagali ka, bugatan na kayo ka, tanawa. Ha? Ug naluya na ka, unya di na ka malipayon, murag kapasa na kag bukid. Hallelujah. Nya niingon ra ba kag ang ministro di mo ha. Nya na burnout ka, careful ta kay sign of disconnection. Masig nalugak-lugak na tas Ginoo. No? Dito na ta nakapokus sa ubang tao sa ministeryo. So niingon diha nga dili gyud ka pwede ma-disconnect. Kay once ma-disconnect ka, sunugon ka. Di man siguro ingon tog literal sunog. Pero murag yung masunog ka, kay murag makapoy ka, maluya ka, no? O murag ka nang ma-pressure ka, no? Murag mayatak-yatakan ka, matunaw ka. So inana siya. So ang principle lagyo dere nga ikaw nga sanga sama kanako pabilin gyud tas punuan. Amen. Si Jesus gyud. Amen. Oh, pwede pa na buhian ang tanan basta si Ginoong Hesukristo dili gyud pwede buhian. Amen. Ako moingon ko kung ang akong kaluwasan na apektuhas ministeryo mo undang kog ministeryo eh. Di ba? Unsa man ang masikog ministeryo nya kung kaluwasan wala na ako ma-enjoy. Oh. Padayon. Ingon sa verse 7. Kapit na human, dali na din eh. If ye abide in me and my words na po, abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Ingon si Jesus, kung magpabilin ka diri kanako, o ang akong pulong magpabilin makikuban kanimo, bisag unsa imong pangayoon mahiabot diha kanimo o madawat nimo. Ngano man unsa may naa sa words. Oh. Kaning pulong mao ang scripture. Balaang kasulatan. Ang kasulatan covenant. Gitawag og covenant kay testament. No, the Old Covenant, the Old Testament, the New Covenant, the New Testament, sa ato pa pakigsaad. So kung may kag pakigsaad, kontrata. Mga saad, kontrata. Kung naakay pulong, naakay kontrata sa Dios. Kung imo nang basahon ang pulong, kabalo ka, unsay inyong kontrata sa Dios. Kay kontrata man na, mga saad na, kung paninglo na nimo, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, maangko nimo. Usay di ta ka-claim kay wa man pud ta kabalo. Wa pud ta kabalo kay wa pud tay basa-basa. Manaro makabalo, mubasa ta. Karon kay makabasa ta, makabalo na ta, kabalo ta mangayo o pinaagi sa saad sa mga pulong sa Dios, maangko nato. Amen. Kanuman kay mingon sa Numbers nga ang atong Dios dili siya samas tao nga mamakak. Dili siya masamas tao nga dili mutuman sa iyang saad. O, di ba? Sa ato pa kay mutuman man siya ug di man pud siya mamakak kung imong gamiton ang iya ra pong pulong nga gisaad diri kanato iya gyud ning buhaton. Therefore kung naa kay pangayoon imo gyud maangkon. Palakpakan natong Ginoo anak. Manang usahay magsigigingon ang Kristohanon lisod pait naman untas pulong ang provision wa man pud pangayoa mao nang way na dawat. Sige lang ingog lisod. Unsa ingon ni Paul sa Philippians chapter 4? Ingon siya, ayaw kamo pagkabalaka sa bisan unsang butang apan pinaagi unsa man sa pagampo pangalyopo inubanan sa pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga panginanglanon ngadto sa atong Dios. So kung na kay panginanglanon ipahibalo sa Dios, ayaw pagbagulbol. Ngano man kabalo ng Dios pero kinahanglan ipahibalo. Ngano man aron makabalo kas imong katungod nga naa kana sa pulong sa Ginoo. The words ingon siya nga kauban ninyo bisan unsay inyong pangayoon inyo ra kining maangkon. Sample na kay panginanglanon. O
O di, mukuha kag scripture. Lord, gisulat baya sa imong pulong nga bisan unsay among pangayoon, pinaagi sa imong pangalan, imong ihatag kanamo. Lord, na ako'y balatian, nag-ingon sa 1 Pedro 2:24 nga pinaagi sa imong mga labod, ako nangaayo. O di, ayo ka, kay naaman sa pulong sa Ginoo. Diba? Importante na ipulong. So, importante nga ikaw mismo nakig-uban si Kristo nimo o nakig-uban pod ang iyang pulong nimo. Mao na itimani. Sa kadaghan na kayog sistema sa mga pagsimba karon, sa mga ministeryo nga lahi-lahi na nga mga makita nimo, walay laing kalig-on sa usa ka Kristohanon, kana ragyong Kristohanon nga nagtuon ug nagbarog sa pulong sa Ginoo. Okay. Intermission. Ato ta sa last verse. Verse 8. Ingon diha, nagya po ni nasulod sa relationship sa punuan o sa sanga. The vine and the branches. Ingon ang verse 8, herein is my Father glorified. Kung gusto ka mahimaya ang Dios. Ingon siya, that ye bear much fruit, mamo nga kagdaghan. And you shall be my disciple. Ingon si Jesus, kung gusto ninyo mahimaya ang Dios amahan kaninyo, mamunga mo daghan. Amen? Kay kung mamunga ka, ingon siya, tawagon ko ikaw nga akong patinunan or disipulo. So kung imo nang i-backtrack ng mga bersikulo, ingon diha, mahimaya ang amahan kung mamunga kag daghan, pero di po ka kamunga kung dili ka magpabilin kang Kristo o ang pulong ni Kristo magpabilin diha kanimo. O ang punuan nga naa si Kristo, nga naatang mga sanga, ang amahan, iya kaning limpyuhan, pruningan. O, di ba? Gikan sa verse 1 to verse 8, gikan sa verse 8 padung sa verse 1, bisan pagbalikon, balik-balikon, maora gihapon ang pamaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So ana ra di ay bunga ra tagdaghan. Udi pod atong bunga, bunga pod sa punuan, pero aron makapamungag daghan, magpabilin lang gyud sa punuan nga mao si Ginoong Hesukristo. Amen. So ang pinaka-key nga pulong pagpabilin kang Ginoong Hesukristo. Amen. Pagkapinan ako isa ka bersikulo, verse 9. Kani ingon mas Jesus, as the Father hath loved me. As the Father hath loved me, so have I loved you. Ingon si Jesus, continue ye in my love. So above all these things, the ministry, the fruits, the request, the word of God, no, everything nga gisulat dire, mahimaya ang amahan si Jesus nahigugma kanatong tanan, kay gihigugma daw siya sa amahan, busa kita magpabilin sa iyang gugma. After all these things nga atong nahimo, ministry, mission, giving, offering, unsaman, singing, presentation, manifestation of the gifts of God, kanang tanan, nagyoy pinaka-the best diha, gugma. Diba? Kaningon si Paul, bisan pag magsingi ko istorya mga laing pinulungan, mag-speak in tongues ko, kung wa ko'y gugma, sama ra ko's piyang-piyang. Diba? So tanan nimong nahimos Ginoo for the glory of God. But for satisfaction, gugma. Hinay mong tapad, I love you. Ito baga po, I love you to. Balag, lalaki to, lalaki. Na po'y mag-asawa, murag piting lipaya. Karon na po siguro nagisultihan, I love you. Karon pa siguro kadungog yan, sukat-sukat.
Ha? So love above all. Kani bitang ministry wa kay gugma di kakalahutay. Amen? Kaning mission kung wa kay gugma di kakalahutay. Oh. So kani mahitabo ang tanan ang pundasyon gugma. By Jesus, by obedience, by ansaman fruits, nanuman by proof. Tungod kay ang love labaw sa tanan. Amen? Kani bitang tao nga imong siran bisag di nimo kaila, binuangan ka mo padayon jud ka kay nahigugma ka. Imong yung unungan antod madala nimo sa gingarian nanuman tungod sa gugma. So kung tao way gugma di pod ka pamunga. So tanan diri gisulti ni Kristo, ako mosulti tinuod ding tanan. Amen? Palakpakan nato ang buhay ng Dios. So tama ang pagdasig, deeply connected with Christ. Wow. Allow me ang imong connection. Sa mga tao daghan connection sa kalibutan pero minus ang connection diha sa atong buhi nga Ginoo. So duha lang ka portion ang atong timan-an, the relationship, the vine and the gardener, and the vine and the branches. Kung yung kag-vine the gardener si Jesus ug ang iyang amahan, karon ang the vine and the branches si Jesus ug kitang iyang mga anak. Manindog ta amahan sa